hindi kailanman sapat ang ganda lang para hey, what's up guys? It's your boy Suplano Moto. Okay, for the nice vlog, let's talk about relationship balance. Pag nakikipagrelasyon tayo, akala natin okay na yun, especially sa mga lalaki and even sa mga babae. Guys, marami tayong mali. Kasi meron tatlong phases ang relationship: attraction, negotiation, and maintaining. So pag na-attract mo isang tao, hindi matatapos dun yun. Pag nandun ka na sa negotiation phase, hindi rin matatapos dun yun. At pag nandun ka sa maintenance phase, hindi rin matatapos yun dun. So karamihan sa atin or karamihan sa inyo, nag-i-stop tayo kasi akala natin okay na eh, girlfriend ko na to, okay na yan. No, it's not. How you attract her, you need to do the same every day. You need to be consistent. You need to show congruency of being yourself. Kailangan pakita sa kanya na dito ka na-attract, I can maintain this. Kaya nga, maraming babae na, ha? Hindi ka pala talaga ganyan. Anak ng pating. Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Kaya diba, may mga babae nagloloko or may mga babae nakikipag-break agad. Shout out sa mga babae na binibreak muna yung jowa kesa yung nakikipag-message agad or talagang totally naghahanap na kagad ng replacement. What? Kasi magkaibang lalaki, especially when it comes to, okay, let's talk about cheating. So when it comes to cheating, men cheat for variety. What? Pero it doesn't mean iiwanan niya yung jowa niya because of that. Hindi ganun ang lalaki, karamihan. Well, may mga ibang lalaking ganun. So pagdating sa relationship, dapat both men and women have their game. Or meron sila dapat game. Kasi kung wala kang game, how can you maintain the relationship kung manghuhula ka lang sa lahat ng gagawin mo? Or kung lahat i-base mo lang sa napapanood mo? Or kung gagawin mo lang based sa ginagawa ng parents mo or mga kaibigan mo. So dapat kahit pa paano maging maging aware ka sa ginagawa mo. Use your critical thinking how to maintain the relationship. Meron tatlong phase ang relationship: attraction, negotiation, and maintaining. So let's say for example, ikaw bilang babae or bilang lalaki, you know how to attract people. However, you never even get a date. What? So ibig sabihin may problema. Or let's say for example naman, nasa negotiation ka na, tapos na yung attraction mo, nakakuha ka na ng date, pero you don't know how to negotiate. So ibig sabihin may problema kasi walang pinatutunguhan yung negotiation mo eh. Hindi ka man lang nakakiss, hindi ka man lang naka-hug or something na talagang mapapakita mo yung sexual tension or yung tinatawag na seduction phase. Wala ka pa din doon. Say for example, lagpas ka na sa negotiation, you are already in a relationship. Kaso ang problema, hindi tumatagal. So ibig sabihin, may problema ka sa maintenance or maintaining the relationship. So we need to be aware kung ano yung ginagawa natin. Sa lalaki at babae, ang pinakamabilis mag-give up, babae, syempre, di ba? How dare you? Because like I said, women's biology or women always looking for the best guy. Ngayon kung hindi ka the best, why they need to stay or why they need to hold on or why they need to wait for you to learn how to maintain the relationship. Kaya nga sabi ko sa inyo di ba? Imaginein mo ang babae meron reproductive clock. So imaginein mo pag yun nag-close, di kasalanan mo kasi hindi siya nagkaanak sa'yo. Bilang lalaki, dapat alam mo na yun. Kumbaga, ikaw magsasabi sa kanya nun di ba? Regardless kung ready ka or hindi. What? Pero make sure na kayang buhayin. Gets? Kaya kung paiba-iba ka ng relationship, then there must be something wrong sa ginagawa mo. For sure. Hindi ka nag-aim ng long-term relationship di ba? Kahit na sabihin mo na, hindi, I'm not looking for relationship naman Regardless, di ba? Kasi what I'm trying to say here is, kung ayaw mo ibigay relationship ng isang babae, you should know how to maintain yung pagsasama yung dalawa or any relationship that you have. Kahit na sabihin mo walang label, you should know how to maintain her. Hindi ibig sabihin magaling kang mag-attract, magaling ka na talaga sa lahat. No, it's not. Hindi ibig sabihin magaling kang mag-negotiate, magaling ka na sa lahat. So laging nako-compromise ang isa. Kaya kapag hindi ka, ulitin ko, pag hindi ka magaling mag-attract, wala kang makakuha ng date. Kung hindi ka magaling mag-negotiate, walang patutunguhan yung date nyo. Naka-attract ka, nakapag-date ka, pero wala naman nangyayari. O let's say nakapag-negotiate ka, o let's say nandun ka na sa relationship, kaso hindi naman tumatagal. So ibig sabihin, may problema talaga sa'yo when it comes to maintenance or how to maintain the relationship.